wish to express my frustration along with the other members of this committee for not being able to ask questions to our resource speakers from the Office of the OVP. Magandang araw, mga kapatid, mga kababayan. Welcome to my small channel. This is EJ Morse. Para dun sa mga bago pa lang sa channel ko, you might want to subscribe and hit the notification bell and also the like button. Thank you so much at tuloy-tuloy na tayo sa ating topic for today. Mga kapatid, mga kababayan, gusto kong puntuhan ngayon ang tungkol sa hearing na ginagawa, actually kahapon ang latest doon sa budget hearing ng Office of the Vice President. At ang masaklap dito, wala na namang kahit isang representative, mga officials ng Office of the Vice President na sumipot doon sa pagdinig. At ang isa pang panghilakbot na balita dito ay yung paglipad papuntang Amerika nung isang opisyal o particularly yung kanyang chief of staff na lumipad na papuntang US. So, ano mga indications meron dito? Or ano ba ang mga pinararating sa atin ng mga ganitong balita? Na mukha talagang ayaw ng harapin ni Vice President Sara Duterte at ng kanya mga officials ang pagpapaliwanag tungkol sa budget na napakalaking halaga na ginastos lamang ng ilang buwan. Ang kini-question dito ay ang confidential funds na naibigay sa opisina ng Vice President na ginastos lamang sa napakaikling panahon. At ito nga ay dinidetalye ng mga congressmen at napakahirap na mga tanong para sagutin nga ng Office of the Vice President. Kaya nga siguro nagpupulasan na itong mga to. 7 officials ng Office of the Vice President ang hindi na sumipot dito sa nakaraang hearing. At yung isa nga lumipad na papuntang Amerika, yung Chief of Staff pa mismo ni Vice President Sara. Ang masaklap nito, yung mga programang pinadala nila doon sa COA para i-justify yung kanilang mga gastos, mga hindi rin masyadong swak para doon sa opisina ng Vice President. Parang more on intelligence work, trabaho ng militar at trabaho ng pulis. Gaya ng mayroong silang isinabmit na programa doon sa confidential funds nga, ang sinasabi counter-insurgency program. Hindi ba trabaho ng ng military, counter-insurgency? Bakit naman yan ang programa ng DepEd? Hindi ba bilang isang agency ng gobyerno, ang dapat mo lang gawin dyan, makipag-coordinate sa military para trabahuin itong counter-insurgency? Dahil sila yung may facility, sila ang may expertise dito sa counter-insurgency. Bakit naging programa yan nung DepEd? Hindi ba dapat puro sa edukasyon, puro sa mga ikaka-develop, ikaka-improve ng education system natin dapat ang mga programa nila? Bakit ganito ang programa nila?
Nakakapagtaka. Meron pa silang abuse prevention and control within schools. Abuse prevention. Hindi ba trabaho naman ng pulis ito? Dahil ang pulis din ang mayroong pasilidad, sila ang may kakayahan, sila ang may expertise doon sa prevention nga ng abuse. Bakit ganito ang programa na ginagawa ng DepEd? Ganito ang ginawa ng DepEd nung kasalukuyang siyang nakaupo as secretary ng Department of Education. Meron pa siyang anti-illegal activities operation. Anti-illegal activities. Trabaho din ng pulis yan. Bakit ganito ang programa nilang isinabmit sa COA? Dahil ba nangangailangan ng malaking pondo para magampanan o para magawa ang mga programang ito? Dahil ba sa kakulangan ng expertise o sa kaalaman ng Vice President tungkol sa edukasyon, kaya ito ang nilagay nilang programa? Dahil ba makakakuha sila ng suporta sa pulis at sa military para i-justify ito, kaya nila ginamit? O they were hoping na makakuha sila ng support sa military at sa pulis para i-document ito, para magawa ng mga dokumento at para i-justify sa COA? Kaya ito ang ginamit nila mga programa? Bakit hindi tungkol sa edukasyon? Meron pang isa, anti-extremist terrorist program. Puro sa militar to eh. Puro sa pulis ito. Puro programa na hindi masyadong related. Kung iisipin mong maigi, hindi masyadong related ito sa pag-uplift ng educational system dito sa ating bansa. Wala man lang isa rito na nagsasabi na ang programa ko ay so much so para maturuan, ma-improve ang mga educational system ng ating mga estudyante. Wala man lang akong isang kahit isa rito na nakitang programa na magtuturo para gumaling ang ating mga estudyante tungkol sa reading, sa mathematics, sa science, sa history at kung ano-ano pa. Wala eh. Lahat tungkol sa militar, sa intelligence, sa counterinsurgency, prevention ng abuse, anti-illegal activities, anti-extremist. Ano ba yun? Puro pang military, puro pang pulis. Kaya ngayon, nahihirapan kayo i-justify yan, hindi kayo nagsisiputan dyan. Ang gagaling pa naman ng ating mga congressman magtanong. Ang hindi ko rin maintindihan dito sa COA. Ganun ba talaga ang trabaho lang ng COA? Basta tanggap lang sila ng tanggap na report, parang ministerial lang. Kung ano ang sinabi ng government agency na ito ang programa namin, ito ang gastos namin, wala na silang power para para busisiin. Tinatanggap na lang nila yan, hook, line, and sinker. Kung ano ang sinabi ng agency ng gobyerno na nanghingi ng budget, yun na yun. Hindi ko maintindihan, para pang ang COA ang nagtatanggol doon sa documents na isinabmit ng Office of the Vice President. Para silang nag-aabogado. Sila ang nagde-defend. Ano ba yan? Talagang yan ba ang trabaho ng COA? Para i-justify yung mga dokumento na tinanggap nila? Parang hindi yata maganda. Ito naman kasi isa rito sa nagpahirap sa kanila, itong si Congresswoman Luistro. Bakit naman po ganyan, Ma'am Jinky Luistro? Rentals for the safe houses, most especially the 16 million confidential fund that was used
in 11 days for the safe houses. First of all, Mr. Chair, I find it really strange. A civilian office like the Department of Education is the one which will be providing a confidential information to the military and the LGU with respect to national security. Hindi po ba baligtad ito, Mr. Chair? Mayroon pong nawawala 10,490,000 pesos. Saan po kaya napunta itong diferensya ng nasabing amount? Mr. Chair, we considered the entirety since ang sabi naman po, focus on protecting the schools and the youth from physical harm, criminalities, terrorism, and drug abuse. So, hindi na lang po siya sa counterinsurgency. Mr. Chair, is it the intention of Attorney Camora to consider that the entire amount utilized, that is 15,040,000, were spent in all these 4 programs of DepEd? Is that what you are trying to say, Attorney Camora? The fund was used for the payment of rewards po in relation to these 4 programs. Yes, So, but there are opo. 4 programs of the DepEd under which the utilization must fall. Kaya ang tanong ko po sa inyo kanina, when the certification provides that YLS and IECs are conducted to prevent recruitment of teachers and students by extremists and terrorists. Ito po ba ay tamang nasa ilalim ng counterinsurgency program? Yes, Mr. Chair. Because if so, Hindi naman yata masyadong friendly ang mga tanong ninyo. Masyado nyong hinarapan, masyado nyong ginalingan. Kayong mga kababayan namin sa Batangas, proud ba kayo rito kay Congresswoman Jinky Luistro sa kanyang ginagawa? Pinahirapan ng ating Vice President. Huwag naman po ganyan, Congresswoman Jinky Luistro. Ayan tuloy, walang sumipot. Masyado niyong ginalingan. Dapat yata ito si Congresswoman, hindi siya bagay dito sa Congress. Masyado niyang tinataasan ng standards ng pagtatanong. Madam, hindi kayo bagay sa Kongreso na. Masyado niyong pinahihirapan ang mga katulad ni Vice President Sara. Ayan, ayaw na tuloy sumipot, ayaw na magpakita. Grabe, di ba? Hindi naman dapat ganun siguro kahirap ang mga tanong. Hindi makalusot itong COA natin. Ito naman kasing si COA, bakit naman ganyan kasi kayo? Kulang kayo sa coordination sa opisina ng Vice President. Ngayon, hirap na hirap din kayo magpaliwanag. Tanggap kayo ng dokumento, sige lang kayo na sige. So ngayon, anong gagawin natin? Tunganga tayo. Wala nang umattend kahit isa. Eto na naman tayo, may tatrabahuin na naman tayo nagtatago. Si Congresswoman Luistro, eto rin ang nagpahirap kay Harry Roque. Hindi rin pinalusot si Harry Roque sa mga tanong niya. Pambihira naman, madam. Lahat na lang pinahirapan nyo. Pati yung si Mr. ano pangalan nito? Yung modelo. Hirap na hirap din sumagot kay Madam Jinky. Si De La Serna. Si De La Serna, hirap na hirap ding sagutin ang mga tanong ni Congresswoman Luistro. Madam, masyado niyong ginagalingan. Huwag namang ganyan, wala kayong pakisama. Ayan, tuloy nagtago na. Nagtago na si Harry Roque. Pero in fairness dito kay De La Serna, bilib din ako doon sa bata na to. Kahit pa paano, bawat tawag sa kanya ng Kongreso, uma-attend siya. Lahat ng tanong halos nang kaya niya sagutin, sinasagot niya. In all honesty,
sa tingin ko. Nakakaawa din to kasi hindi naman natin pwedeng buntunan ng sisi ang taong ito, ang batang ito dahil, well, siguro dahil din sa kabataan, naging biktima rin siya rito. Dahil din siguro sa pangangailangan at naano siya, naakit na pumasok sa ganitong klaseng problema. Hindi natin masisisi ang bata kung nasilaw sa anumang convenience na ibinigay sa kanya ni Harry Roque. Isipin niyo, meron pa silang joint bank account na milyon-milyon din ang halaga. Na siya mismo nakakapag-withdraw. Although hindi natin i-detalye, bahala silang dalawa diyan. Sila naman ang involved talaga diyan. Hindi natin pakikialaman yan deeply. Pero ang ating pinupunto rito ganito na ba talaga ang ating mga naging opisyal at na mga kasalukuyang opisyal ng pamahalaan? Parang wala na silang respeto sa batas. Wala na silang takot gawin ang gusto nila sa mga budget, sa pera na ipinagkakatiwala sa kanila ng taong bayan. Bale, wala na sa kanila. At para bang napakadalakas pa ng loob na magsasubmit ng mga dokumento para i-justify yung kanilang gastos na halos halatang halata mo na gawa-gawa lamang. Duda-dudang justification sa gastos para sa safe houses worth 16 million for 11 days at 15 million para sa youth leadership program kung saan pondo naman pala ng Philippine Army ang ginamit. Documentary evidence of payment po ang required sa joint circular. So, the acknowledgement receipts are acceptable po. Acceptable. Kung wala nang ibang nakakalam kung saan napunta yung pondo, ay dalawang bagay lang ang nangyari. Di ba? Kasi either ibinulsa ni VP o ni STO o ginamit sa ibang bagay. Walang semblance ng katotohanan yung ginawa nilang justification, yung kanilang ginawa mga report. Yun nga lang, talagang pagdating sa tanungan na, yun, pahirapan na. Ayaw na nga magpakita itong mga taong ito. Ang isa ngang ating sinasabi rito, ang nagpahirap dito talaga, bukod pa dun sa iba pang mga congressmen na ating tatalakayin din separately, si Congresswoman Jinky Luistro. Madam, bakit naman ganun kasi? Sobra niyong pinahirapan ang mga taong ito. Sila Harry Roque, sila De La Serna, ngayon si VP Sara. Wala ba kayong magawa sa buhay, madam? Ito na lang ba talaga ang kaya niyong gawin? Aking mga kababayan dyan sa Batangas, itong ating representative na si Madam Jinky, parang parang nakakawalang bulldog dito sa Kongreso. Lahat nung nakakaharap niya ay winawasiwas ng napakatatalas na tanong. Parang hindi na siya nababagay dito sa Kongreso. Madam, mag-isip-isip na po kayo. Parang hindi na kayo bagay dyan. Masyado nyo ng panahihirapan. Masyado na kayong nagiging outstanding dyan sa Kongreso. Sa tingin ko po, madam, kailangan nyo nang umakyat ng Senado. At doon ang daming-daming mga walang utak na senador. Madam Luistro, hindi na po siguro kayo nababagay dyan. Mas nababagay na kayo doon sa Senado. Dahil po doon, ang daming senador na mga bugok, na mga walang laman ng ulo, na hindi marunong magtanong, hindi alam gampanan ang trabaho nila.
Kaya madam, umakyat na kayo sa Senado. Nakakahinayang ang gastos ng mga Pilipino doon na napupunta sa mga senador na mga bugok. Walang utak. Patinga-tingala sa kisame. Pakamot-kamot ng bigote. Ang iba naman hindi sumisipot dahil natatakot masalang. Madam, doon kayo kailangan. Kulang na kulang sa utak ang ating Senado. Diyan sa Kongreso, medyo madami-dami pa kayong napapakinabangan ng mga tao. Kaya isa kayo sa dapat graduate na dyan. Ang iba pa dyan, i-discuss ko later on kung sino-sino pang iba na pwedeng pumalit sa Senado para masipa doon yung mga walang utak, yung mga walang pakinabang ang taong bayan. Ang dami po doon na walang ginagawa kundi magkamot ng ulo, magkamot ng bigote, tumingala sa kisame at kumain ng merienda. Sayang ang binibigay, sayang ang pinapasweldo ng taong bayan. Mas marami pang magagaling dyan sa Kongreso. Sana po iisa-isahin natin yan kung sino-sino yung pwedeng umakyat sa Senado at sana matulungan ng malalaking partido para makarating sa Senado dahil alam ko na napakalaking gastos ng mga kampanya nationwide. Kaya lang, kung hindi natin gagawin yan, hindi natin i-graduate ang ating magagaling na congressmen dyan, paghaharian ng mga taong walang utak, mga utak butiki, utak ipis, ang ating Senado. Mangilan-ngilan lang po pinakikinabangan natin ngayon dyan. Isa na dyan si Senator Risa Ontiveros. Kaya Madam Jinky Luistro, medyo pag-isipan na po natin na graduate from the Congress lower house. At meron pa dyan iba na i-discuss ko sa ibang pagkakataon. Yun lang po muna ang gusto ko i-discuss sa inyo dahil ako'y nangihinayang doon sa mga slots na walang pakinabang dyan sa Senado na ginagasto sa napakalaki ng mga privileges, napakalalaki ng mga perang itinatapon ng mamamayang Pilipino dyan sa mga senador na yan na walang utak, walang pakinabang. Ladies and gentlemen, hanggang dyan lang muna po tayo. Babalik po tayo sana naman doon sa mga bago lang dito sa aking munting channel. Sana po ay kindly subscribe and hit na notification bell, pati na rin yung like button at saka pakishare na rin po itong ating video sa ating mga kaibigan, sa ating mga kamag-anak. Thank you so much. Ako po'y muling magbabalik. Thank you once again.